Hello po mga kababayan at kaibigan. Magandang araw po sa inyo. At ito po muli tayo dito po sa Tokis Birador, ang second channel po ni Simply Tokis Vlog. Pag-usapan natin ng mabilis mga kababayan yung ginanap na 11th Quadcom hearing diyan po sa lower house, no? Yan po ay kabigla-bigla kasi actually yung 11th Quadcom hearing ng November 13 canceled po yan. Yun nga lang dahil sa kakaingay ng mga aso ni Digong Duterte na sinasabing naduwag ang Quadcom, pumalag po ang mga Quadcom chairman and vice chair na sige, maski na na-cancelled, yung mga ibang resource persons gustong witnesses hindi makakapunta, pinagbigyan po kasi sinabi ng mga aso no Digong na aside sa naduwag tong mga tong Quadcom, aaten naman daw pala ang dating pangulo nila na si Digong. No, yun nga lang, bakit hindi ka agad nagbigay ng letter na sila ay pupunta, no? Kundi sa pamamagitan pa nung Butiking Pasay, no? Na sobrang ingay. Akala mo siya naman ang binigyan ng invitation. Hindi naman, no? Kaya nung ginawa yung hearing, mga kababayan, ayun po, parang nadagdagan palalo yung mga sinabi ng amo nilang si Digong doon sa Senado about doon sa war on drugs na merong extrajudicial killing. Pinatunayan lang ni Digong na totoo ang reward system na sinabi ni former PCSO chairman at retired police colonel Royina Garma na meron talaga. At the same time, umamin din siya na pumatay siya ng mga tao. 6 o 7 yata yun, no? Mga karamihan yata mga inchik. Okay, at the same time, mukhang hindi niya na mapigilan ng sarili niya. Gusto niya ng pokpokin o sampalin si Trillanes dahil sa isiniwalat ni Trillanes. Ako din po nabigla na nandun pala si Senator Trillanes at muli kanyang inilahad doon yung mga bank accounts di umano ni Duterte na meron siyang ka-joint account na si Pusit, no? Si Sara Pusit Duterte, na ito daw po ay konektado sa drug money, no? Sinasabi nila na kung maaari, kung pwedeng mag-sign ng bank waiver ang dati ninyong pangulo, at tanong niya, ano kapalit? Ano daw ang kapalit? Sampalin niya si Trillanes in public. Siyempre si Trillanes umuo naman, sabi halika. O yun, nagkainitan na po, no? So siyempre nagkaroon na po ng suspension, pero nag-iinit na po si Digonggong, di na makapagpigil. Ayun. Tapos nung naulit-ulit sa bank waiver, bigla niyang naalala, joint account pala yun ng kanyang mga misis, yung ex niya saka yung current na kinakasama niya ngayon. So hindi na kailangan niya daw muna magpaalam. Mayayaman naman daw ang kanyang mga misis dahil may mga negosyo. Tapos nabanggit pa yung magbibigay siya ng 1 milyon sa mga kapulisan. O napaghahalata mong nagsisinungaling lang si Digong o nilalaro lang tayo. Dahil sabi niya wala nga daw siyang pamasahe papuntang Maynila. Paano siya nakapunta doon? Makakapagbigay pa ng 1 million para sa mga kapulisan, o di ba? Kasi nabatikos po siya diyan. Sinasabi niya na sige, sagot ko kayo diyan sa inyong mga legal mga legal na kaso ninyo, o kaya kayo natanggal sa trabaho. Pero sabi nung mga pulis na apektado, wala man lang tulong na ibigay ang dating pangulo at natupad dun sa pangako niya. So yan, at the same time, sabi niya pa ni Digong, willing daw siyang ibitay, magpabitay sa sarili niya, ibitay niya sarili niya in public, anyayahan daw mga congressman o di kaya tayo kung meron daw katiting na totoo yung sinasabi ni Trillanes. At the same time, mukhang balak niya pong sapakin si Senator De Lima, katabi niya lang. Nang iinsulto pa, hindi niya daw ganong napansin si De Lima dahil nagbago na daw ang kulay ng buhok.
Tarantado talaga. Ang lakas po talaga mang asar, no? Ang lakas mang budol ng inyong dating presidente, no? So marami pa siyang siniwalat, no? Inasar-asar niya si Brosas. Sinabi niyang, bakit pulis ka ba? Dahil ang gusto lang marinig na ni Brosas na tanong, sagot sa tanong niya ay yes or no. Tapos si Manuel, kinastigo niya rin, sabi niya, umuwi ka na lang, magtanim ka doon sa hindi na, sabi naman ni Manuel, hindi naman daw po siya natatakot kay Digong. At ang huling-huli na ayon po sa aking napanood at nadinig ay hinahamon po ni Digong ang ICC na imbestigahan na siya. Kasi nag-aantay lang naman daw po siya, sana bago siya mamatay maimbestigahan siya. If found guilty, edi magpakulong siya. O di ba? Ganun lang. Ang problema, si Bato, saka yung mga kasamahan ni Bato, yung mga nasasangkot na kasama doon sa ikinaso ni Trillanes sa ICC, no? Baka magtago ng mga yan kasi nilaglag na po sila ni Digong. Nilaglag in the sense na sabi ni Digong, papasukin nyo ICC, come over here, imbestigahan nyo ako. Hindi lang naman siguro malamang ikaw, Digong, ang iimbestigahan yan. Iimbestigahan din yung mga kasabwat mo. Kaya si Bato na, ano na naman kayang pangdidepensa ni Bato dyan? Hindi, nagjo-joke lang yan. Hyperbole lang yan. Oo. Tapos yung anak niya naman na si Pusit, dumating doon. Akala ko ba pupunta lang siya sa hearing kung gusto niyang makipag-away? O di ba? O baka hyperbole na naman, joke lang din, o di ba? Itong mga Duterte mahilig mag-joke. Kaya paano mo paniniwalaan yang mga yan? Mga sinungaling, mga joker, mga clowns. Oo. So, ang sabi nung anak niya, nagpa-presscon, yun daw pong ginagawa sa tatay niya ay political motivated, no? Political persecution. Di sana sinabi mo rin yan dyan sa Senado kasi dumating ang tatay mo, di ba? Hindi lang naman ang Quadcom ang nagpatawag sa kanya. Sana nung natapos yung hearing nung tatay mo sa Senado, sana nagsalita ka rin. Halatang halata namang bias ka din na haliparot kang pusit ka, di ba? Kala mo naman aaten siya doon, akala mo tatanungin siya, kunwari pa kayo na in support sa tatay mo. Hindi nga kayo nag-uusap mga plastic. Di ba mga kababayan, plastic na plastic yung mag-ama. Sabi ni Digong, hindi nga ako kinakausap nung anak ko. Remember yung in-interview siya sa press con? Sinabihan niyang sisipain niya ang mga congressman, mga idiot, mga stupid, minura, tapos sinabihan pang unggoy si Paduano, hindi natakot sa kanya. Nasaan yung sisipain niya yung mga congressman? Tapos sabi niya pa doon kay Dan Fernandez, takot nga po ako sir sa inyo. No? Nanginginig nga ako ngayon dito, sabi niya. Diba? Nang aasar lang ang kupal, tapos sasabihin nung anak niya, political persecution, political motivation. Ano ba yun? Whatever, paninirang political lang, namumuliti ka lang. Grabe naman kayo. Ako sa tingin ko dyan sa ginawa ni Duterte, para po makapuntos siya. Makapuntos si Rodrigo Duterte sa mga kababayan niyang taga Davao City. Kasi di ba tumatakbo siyang pagka-mayor? Di ba politika din ang dating? Para pakita sa mga taga Davao City na, kaya ko pa. Another 3 years. Di ba? Ganun lang yan. Nag-iingay para nagpapapansin mga kababayan. Yung anak din niya nagpapansin, akala mo naman nagmamater. Ano ginawa sa kanya? Binigyan siya ng imbitasyon para umaten sa hearing. Gulat siya. Di siya makatanggi. Di ba? Ayun pa, yan po mga kababayan. At the same time, sinabi din niya na yung pagtapyas ng kanyang pondo, no, inaprubahan kasi ng Senado lang yung kung ano lang yung binigay ng lower house. Mawawalan daw ang mahigit 200 na OBP employees. Bahala ka sa buhay mo dahil makapalang mukha mo, masyado kang prideful, mapagmataas ka, ayan ang dapat na babagay sa'yo. So kung yan, magpupumilit yung mga kakampi niyang senador na ibalik yan,
Kung ako dun sa lower house, hindi ko aprobahan yan. Stalemate tayo sa pondo. Stalemate tayo sa budget. Bahala kayo. Di po ba? Magmatigasan na lang. Shutdown ng gobyerno, di shutdown. Di ba? Wag na din kayong pasahurin. Kasi mga walang naman kayong mga kwenta. Lalong-lalo na kayong mga senador. O di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.